Yun, MUP traders, good morning. Konting charting na naman tayo. Siyempre, kwentuhan lang tayo naman dito. Wala naman tayong, lahat tayo nag-aaral dito sa pag-trading ng crypto. So, nandito ako para makapag-impluwensya man lang sa ating mga MUP. Kahit 5% man lang o 10% matutong mag-trade. Kasi alam ko na siyempre galing dati akong MUP, nararamdaman ko yung kalungkutan pag malayo sa pamilya. Sa halip na yung libangan nyo mag-gaita, mas maganda kung ito na lang yung aralin natin. Yung pagiging trader sa crypto. At alam ko naman na pag inaral nyo ito ng maigi, nasisigurado ako na medyo maganda ang kalalabasan ng kasi isa itong investment, business. Sa akin, tinuturing ko itong business, investment. Depende na lang sa atin kung paano natin ituring ang isang ganitong industry. Ako bilang isang trader, investor, sabi ko nga 90% investor ako, 10% trader. Medyo napapaganda naman yung daily lifestyle natin dito. Yun, start na tayo sa charting, kunting technical lang. So, ang pinapakita ko dito sa pagcha-chart, usually, yun lang naman talaga mabinabantayan ko. Kasi nakikita ko yung bilang isang investor, nakikita ko yung future ng isang stock or crypto na medyo malayo yung tatakbuhin niya. For example, yung wave, matagal ko na itong binabantayan. Start ng binutas niya yung 1,000. Tinitingnan ko na ito, yung 1,000 na ito. Sabi ko, nilaglag niya dito. Ine-expect ko pa nga yun dati dito. Aabot pa dito sa 0.2. Pero hindi niya talaga inabot. So, ito, nagkaroon na siya ng breakout. Inaasahan natin na medyo malayo pang tatakbuhin ito. Ang tanong, posible ba na ako tinitingnan ko, normal naman talaga sa crypto or stock market na wala naman talagang tuloy-tuloy yung pag-akyat niyan. Meron talagang kunting pullback yan. Tinitingnan natin yung 0.79 kung magpo-pullback siya dyan sa area na ito. So, pag mag-pullback siya dyan, possible na makakapasok pa tayo. So ngayon, maganda naman yung legit naman yung breakout niya kasi ito breakout niya yung 0.79 with volume. So maganda yon. RSI 74. Mas maganda kung i-touch niya muna yung 71, 72 bago siya bounce back ulit.
or dito muna siya maglaro-laro area nito. Yan. Para mas healthy siya, sabay butas. Yan ang tinitingnan natin na isang anggulo or mahirap naman yung dire-diretso niya yan. Kasi pag dinire-diretso niyan, parang ganito lang kalalabasan yan. Isang akyat, isang baba na malalim din. Parang ganun, tuk, o ganun-ganun naman. Parang mahirap din yung akyatin niya talaga ng parang nag-akyat din tayo sa bundok niyan. Pag inakyat mong isang bundok na tatakbuhin mo, malamang na hindi mo matapos yon. May matay ka pagdating sa gitna. Mas maganda yung takbo ka ng konti, pahinga, parang ganito. Takbo ka ng konti, pahinga, takbo konti, pahinga uli. Takbo, pahinga uli. Yan. Parang ganun lang yung laban. Sabay, takbo, pahinga uli, parang ganon. Pag ganyan, uwian na yan. Alam na yan. Pag ganyan, uwian na. BTC, tingnan natin si BTC. Ano bang, ganun na si BTC, maganda yung, ito ngayon. Ang ganda ng mga sit-up ngayon. Si BTC, nagpapakita na malakas yung, ito ngayon kasi hindi man lang siya, ako ine-expect ko na kukunin niya ito eh. Ganyan-ganyan siya oh. Pero hindi natin alam, baka next few days, pwede niyang kunin yan. Duds, tingnan natin si Duds. Gulo na. Si Dads, titingnan natin. Yung last vlog ko nga, tinitingnan ko, akala ko dito lang siya mag-consolidation, nilampasan niya pa. So, tinitingnan natin na pwedeng ang area na ito, dito siya mag-consolidation. Yan. Yan, area na yan. Sabay, pak. Atas masyado. Dito lang, area na ito. Sabay dito, yung area nito, dito na siya consolidation. Yan. Yan. Up. Yan. Possible na ganyan. Ethereum. Tingnan natin si Ethereum. Si Ethereum, yung mga ini-expect ko na pagpahingaan niya, yung consolidation, binastos niya oh. Dilampasan niya eh. Area na ito. Oh. Ini-expect natin na sa 2,400 siya mag-consolidation si BTC. Area na ito. Kahit kunin niya ang 2,400 pa, okay pa yan. Sabay galaw ulit siya. Yan, ganan. Ganyan dito. Sabay consolidation naman. Okay pa yan. Ganda pa yung mga setup niya. Wave. Yun lang. Sa akin, yun lang mga binabantayan ko na crypto.
Next week, subukan natin na mag-take up tayo sa stock market. Kasi diyan naman talaga ako nag-umpisa sa stock market, kaya lang naengganyo na tayo dito sa crypto. Sa crypto last year lang ako nag-umpisa dito, 2024. Kasi nakikita ko yung potential niya na mas maganda laruin kaysa stock market. Sa stock market, nag-start kasi ako yan 2014. So hanggang ngayon naman na may portfolio pa tayo sa stock market, kaya nga lang hindi na tayo active trader doon. Investor na talaga, fully investor tayo doon. Naglagay lang tayo ng sa portfolio doon. Nag-invest lang tayo doon. Halos 6 months na nga, hindi ko na nadadalaw yung account ko doon. Dito na tayo naka-focus sa cryptocurrency. Yun lang. Maraming salamat. Yung mga MUP natin dyan, magdasal palagi. At lagi niyong alalahanin na may pamilyang nag-aantay sa inyo at marami nagmamahal sa inyo. Lagi niyong isipin na ang best reward sa ating serbisyo, makapag-retiro tayo ng matiwasay. At maraming salamat.